VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa Ginoo ra nga tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba ni former president na nanalo ka sa kaso mo? Hindi. Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga kabahin sa ako, aba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na may nag-file ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses, kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na yun, kapante yun sa impeachment, questioning the impeachment, kasi isa siya sa mga abogado doon. Naalala niyo, Yes. isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, tagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan ng impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Hindi na lang siguro ako magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa impeachment. Kasi hindi ko binanggit sa kanya. Okay. How about, ma'am, knowing that dismissed with finality naman yung motion for reconsideration, are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors come after February 6 to file another impeachment complaint against you? Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file an impeachment case against him. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yun. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang ating termino ay ganun ang gagawin nila. Magkakal sila ng kaso, impeachment na hindi. Okay. So right mga kababayan, no, mag-react ulit tayo dito sa bagong statement ni VP Sara ngayong araw doon sa Dahig, Netherlands. At yun nga mga kababayan, no, isang malaking development po itong lumabas kayo ng umaga, no, itong Supreme Court naglabas ng kailang desisyon mga kababayan, no, para pagtibayin yung kanilang naunang desisyon na ibasura at ideklarang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay VP Sara dahil hindi naman po talaga nila sinunod yung tamang proseso. Nagmamadali po kasi yung Kamara nung time na yun mga kababayan, no, na atat po silang i-impeach itong si Vice President Sara Duterte, no, doon sa House of Representatives. At ito na nga po yung nangyari, buti na lang at nag-file po sila ng petition dito nga sa Supreme Court. At ito namang Supreme Court ay nag-desisyon naman din nung una nilang desisyon mga kababayan. Overwhelming din yung kanilang pagboboto, no, or nagbotohan po kasi sila doon mga kababayan. At agad din namang nag-file ng petition din yung Kamara mga kababayan, no, sa pamagitan ng Solicitor General na question nila yung naunang desisyon ng Supreme Court na baliktarin, no, yung sinabi nilang unconstitutional nga yung pag-file nila ng impeachment complaint kay VP Sara. At ngayong araw nga ay pinagtibay na mga kababayan at tuloy ng
binasura yung impeachment complaint laban kay BP Sara noong 2025. At ngayon naman ay malapit na pong matapos yung 1-year ban, no, ng pag-file by February 6 kung hindi ako nagkakamali, ay magfa-file na naman ulit sila mga kabayan, no, sa dami naman talagang mga galit sa mga Duterte, lalo na mga Makabayan Black, nagpahiwatig na handang-handa na sila, plus itong mga Dilawan, mga kababayan or Pinklawan ay naghahanda na rin, no, sa panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara, plus itong mga pro-administration din na galit din kay BP Sara. So aasahan natin na marami pong mag-file ulit ng impeachment complaint laban kay BP Sara mga kababayan. At ngayon ay medyo sa tingin ko or sa aking palagay ay mag-iingat na po itong House of Representatives, no, mga kabayan, no, when it comes dito sa kanilang pag-handle ng bagong impeachment complaint given itong bagong desisyon ng Supreme Court, no. Baka maulit-ulit yung nangyari noong 2025 na ma-question ulit sila doon sa Supreme Court. Kaya sa tingin ko mag-iingat na to mga kabayan, no, itong mga dito sa lower house, sa Kamara, no, lalo na dito sa Committee on Justice mga kabayan, no. Balita ko si Congresswoman Luistro or Jervil Luistro ata ang chairman ng Committee on Justice dito mga kabayan, no, at talagang mag-iingat ito na talagang pasok yung kanilang impeachment laban kay BP Sara at mapunta doon sa Senado para sa impeachment trial mga kabayan. At bago yan ay may nakabinbin naman din na una nang may nag-file ng impeachment complaint laban kay President Marcos naman mga kabayan, no? Although yung unang nag-file daw ng impeachment ay Hausiao mga kabayan, no? At questionable yung complainant na sinasabi nila di umano'y abogado ni First Lady Araneta Marcos, pala yun si Attorney De Jesus, no, mga kababayan, no? At marami nagsasabi na talagang walang substance, no, yung complaint na iyon dahil napaka ano lang mga kababayan, ilang pages lang daw yata yun, mga 15 pages lang yata yung impeachment complaint na ito or verified impeachment complaint na ito. Pero itong sa Makabayan Black mga kababayan, medyo maganda-ganda daw yung nilalaman ng impeachment complaint, no, na i-file ng Makabayan Black mga kababayan. At yung pang third nga sana nila Mike Defensor ay hindi naman po nila tinuloy dahil nag-back out daw po yung congressman na mag-endorse doon mga kababayan, kaya hindi na lang po sila tumuloy din na mag-file ng panibagong or pang third impeachment complaint laban kay PBBM, no, kasi wala na daw pong mag-endorse ng congressman doon kasi kailangan po kasi yan mga kababayan, no, required po kasing merong mag-endorse na congressman sa isang verified impeachment complaint. So balik tayo dito mga kababayan sa kay BP Sara at sure din ako, no, sabi ni BP Sara ay naghahanda na po sila sa panibagong impeachment complaint at sa aking opinion din, no, talagang hindi naman po talaga titigil to mga kababayan, no. Kung hindi nila ma-impeach itong si BP Sara ngayong taon ay meron pang next year, no, hanggang 2028 hanggang matapos yung kanyang termino ay talagang meron pong magfa-file dito ng impeachment complaint kay BP Sara, lalong-lalo na kasi na takot po sila mga kababayan. Hindi ko po alam, hindi ko maintindihan bakit takot po silang maupo or mabalik itong isang Duterte doon sa palasyo, no, sa Malacanang. Takot na takot silang merong Duterte ulit na mamuno doon sa Malacanang mga kababayan, no. Base lang po sa aking nakikitang kasi ang daming mga galit kay BP Sara, lalong-lalo na ngayon talaga na nag-unity na sila mga kababayan, ang pro-admin, mga loyalista, mga Dilawan or Pinklawan at itong mga Makabayan Black mga kababayan ay talagang solid po sila, no, at hindi naman po ipagkaila yan na nanawagan talaga dito si Trillanes ng pagkakaisa, no, laban dito kay BP Sara or laban sa mga Duterte para talunin daw po nila or ito na lang yung nakikita niyang paraan para matalo, no, ang mga Duterte sa 2028, no. Kaya nakikipagsanib puwersa po or gusto niyang makipagsanib puwersa dito sa mga loyalista, sa mga pro-admin, sa itong mga Dilawan or Pintawan at itong mga Makabayan Black, which is sa aking opinion talaga ay dito natin makikita yung tunay na kulay ng mga Dilawan, no, sa haba-haba nilang pakipaglaban or sa haba ng panahon na talagang abot sa buto yung kailang galit dito sa mga Marcos, pero all of a sudden sa isang iglap lang mga kababayan ay makipag-unite po sila, no, sa mga Marcos. So talagang yung mga pinagsisigaw nila noon, pinagmumura noon ng mga never again, ang grabe ang sigaw nila doon sa mga kalsada, sa mga protesta nila, never again, diktador, mamatay tao, at kung ano-ano pang pinangalanan noon sa mga Marcos, no, mga magnanakaw. Ay grabe mga kababayan, ang sakit-sakit sa
puso no sa dibdib ng mga sigaw nila, grabe. Pero ngayon ito yung balak ni Trillanes na magsanib puwersa sila para lang matalo or tatalunin nila itong si VP Sara sa 2028 at bago yan ay mayroon silang paraan na para hindi makatakbo sa 2028 ay itong impeachment, no, kasi yung parusa dito sa impeachment ay bawal ka nang tumakbo, no, in any position sa gobyerno. Kaya ito lang po yung isa sa mga nakita lang paraan na talagang hindi patakbuhin or hindi makatakbo talaga si VP Sara Duterte sa 2028. At ang dami pong mga nag-iingay dito sa resulta ngayon ng Supreme Court, no? Isa na yan si Senate President Tito Soto, mga kababayan, na talagang atat na rin po itong magsagawa agad ng impeachment trial, no? Buti na lang talaga ay may alam tong si dating senador or dating Senate President Chis Escudero na hindi niya agad inaksyonan kasi talagang pinipressure po siya ng mga kasamahan niya nila Tito Soto, yung mga kaalyado ng administration senators na talagang forthwith na daw agad, mga kababayan, no? Sila Risa Hontiveros, atat na atat po silang mag-impeachment trial na agad, no? Buti na lang si Senator Chis Escudero ay may alam din kasi abogado naman din siya, ay hindi niya po inaksyonan agad. At tama lang kasi yung Supreme Court nagdesisyon na unconstitutional yung impeachment complaint ni VP Sara. Kaya talagang dapat yung mga senador natin, mga kababayan, may alam, no? At talagang dapat abogado. Kung ako yung tatanungin, talaga dapat deserve talaga or dapat lang talagang abogado ang mga mambabatas natin kasi sila po yung may alam sa batas. Mantakin mo yung post dito ni Senate President Tito Soto, no? Talagang ano niya, sabi niya, I quote natin, no? I quote, "It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows." Ay, grabe. Ito yung first paragraph, no, mga kabayan. So, second paragraph, I quote, "The decision is clear judicial legislation. The EC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream." End of quote. Ay, yun po yung statement ni Senator or Senate President Tito Soto, mga kababayan, no? Parang malungkot po siya dito, no? At dinama niya pa dito yung mga constitutional law students and professors. Ayan. So, nagsalita na ang Supreme Court. At ang daming mga nagmamagaling pa sa Supreme Court. Sila, yung mga dilawan na abogado, si Jesus Valsis, ay meron din po siyang mga pinagsasabi doon na sila Lela de Lima, kasi hindi pabor sa kanila, mga kababayan, yung desisyon ng Supreme Court. Kaya talagang nag-iingay itong mga taong ito. Alam naman natin na may alam tong mga to kasi mga abogado, mga kababayan, no? Except dito kay Tito Soto na hindi naman siya abogado, pero talagang meron pa siyang paano dito sa Supreme Court parinig, mga kababayan, no? Mas may alam pa siya sa Supreme Court. Sa aking palagay naman bilang ordinaryong Pilipino, mga kababayan, hindi naman po pinapakialaman, no, ng Supreme Court yung trabaho ng legislative body ng or legislative branch of government, no? Itong mga legislature natin, itong mga taga House of Representatives or kaya sa upper house, no, sa Senado, mga kababayan, no? Itong Supreme Court naman talaga ay sila talaga yung nag-implement or sila talaga yung tamang nag-i-interpret dito sa batas, no? Sila po yung mas may alam. Sila yung talagang nakatuka dito pagdating sa mga batas na ito. Sila yung mas magaling na mag-interpret ng batas, mga kababayan, no? At itong ginagawa ngayon ng Supreme Court ay ito na po yung magiging basihan or rule, no, ng mga incoming pa or in the future na mga impeachment complaint, no? Hindi lang sa ngayon, hanggang sa sunod na mga panahon, mga kababayan, ito na yung magiging basihan na hindi madaliin yung impeachment complaint laban sa isang nakaupong opisyal ng gobyerno, mga kababayan. So imagine mo, 32 million yung bumoto kay VP Sara. Maraming bumoto in the history of the Philippine politics, no, or election. Si VP Sara lang ang pinakamaraming boto na nakuha at agad-agad lang nilang i-impeach diyan sa Supreme diyan sa may Kamara at only to found out, mga kababayan, sabi ni Congressman Toby Chanco ay mayroon pong involved na mga pera, no, na mga worth of projects na
ipinadaan lang dito sa FLR or 4-liter release mga kababayan, no? Kaya talagang alam na natin na may something talaga na ginagawa silang kababalaghan para madaliing ma-impeach itong si VP Sara dahil ayaw nilang makatakbo sa 2028 at para mawala ng balakid yung kanilang balak, no, na tumakbo yung isang congressman para siya na yung susunod na presidente sa 2028 at ngayon ay napurnada yung kailang balak, no, yung kailang ambisyon dahil talagang wala na pong maniwala mga kababayan doon sa kailang mga pabudol, no. Wala na pong mabubudol sa aking palagay, no, except sa kanilang mga hanay, no, mga kababayan. Pero naniwala po ako na mas marami di hamak naman itong mga sumuporta pa kay VP Sara, no, at marami pang mas naniwala at mas believe doon sa Duterte brand of government mga kababayan. So ano pong masasabi niyo dito mga kababayan, no, sa sagot ni VP Sara? Nagpapasalamat po siya sa mga lahat ng mga Pilipino na sumuporta pa rin sa kanila kahit na po sa nangyayari, no, sa kanilang pamilya, sa nandoon si PRRD sa Dahig at itong sa local politics natin dito mga kababayan. Nagpasalamat pa rin po sila VP Sara, no, sa lahat-lahat ng pagsuporta pa rin ng mga Pilipino sa kanila. So ano pong masasabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.